Ma'am, una-una, happy anniversary in advance sa inyo sa PAF. Kailan po ba ang anniversary at ilang years na ang PAF sa Pilipinas? Opo, ang anniversary po ng Philippine Air Force ay sa July 1 and tayo po ay nag-e-exist na for 79 years. So among the branches of service po, Army, Air Force, Navy, kami po ang pinakabata, kami po ang bunso. Kayo yung pinaka-ano doon, Yes sa po. anniversary. Alam mo, partner, nung bata ako, which is not too long ago. Hindi, pero dati, tuwing makikita ko yan, alam mo na anniversary, kasi parang lagi kayo nagpapalipad Parang may mga pinapakita nyo, Yes. yung mga, which is, pero lately, parang hindi ko na nakikita. Baka may isang space na lang kayo nagkakaroon ng mga ganun Yes activities. po. Actually, sir, that was the initial plan po Yeah. natin. Sana yung capability I-showcase demonstration natin. natin. Yeah, Dahil oo. sa totoo lang po ngayon, napakaganda nga pong, it's a very good time to be in the Air Force because we have so much equipment. Bago po, makabago na po ang ating mga platforms. Dahil nga lang po dito sa current situation natin, nung mga nakaraan yung sa Middle East po, no? Yeah. So nagkaroon nga lang po tayo ng kaunting ENERCON measures. Syempre po, pag tayo po ay magpapalipad ng ating mga plataforma, kailangan po natin ng gas. So Oo. sa ngayon po, we opted for a more austere celebration. Meaningful pa rin po siya. Syempre, ang ating iniisip nga po is dapat po makibagay po tayo dito sa ating current situation. And ang focus po kasi natin ngayon is dun sa mga more important operations natin. Oo, sayang nga rin naman sa gas. Oo, pero dati nung bata ko nakaka-inspire, ibang feeling nakikita ko pa yun Oo. yung mga, well, hindi naman yung tora-tora, no? Pero yung mga, ano ba, kalimutan ko na yung mga planes na yun Pero maganda makikita mo talaga sila, ang ganda. Dahil maingay. Ayan, Oo, ang ganda. last year, dun sa 80th anniversary ng Battle of Manila ba yun? There in the American Cemetery, I saw, tas may mga colors pa. Yeah. Andun ako nun. Nandun ka? Oo, nag-attend ako niyan. Kasi very historic. Oo. 80th. Tama po ba? 80th. Ngayon, 81 na eh. Oo. So, tumatanda na yung mga ano natin yung mga nakakita nung, gera ng World War II. Anyway, ibang usapan. But, ma'am, si Sir Hernan, syempre gusto ko lang, very basic lang ang question ko. Bakit niyo po naging gustong pumasok sa Philippine Air Force? Actually, ma'am, very interesting question. Sa akin po naman, ma'am, background ko po, sir, actually, my father is also in the military service. Was in the military service. However, sir, nung bata po ako, ma'am, as usual, nagiging idolo po natin ng ating mga magulang. Pero somewhere along the way, medyo hindi ko na po masyadong ginusto maging military. Gusto ko po maging doktor. Gusto ko po sumerbisyo through medicine. Alright. Pero somewhere along the way, ma'am, sumubok lang po ako mag-try sa Philippine Military Academy. And siguro, ma'am, sometimes there are times na dinadaan lang tayo ng Diyos papunta dun sa kung saan po talaga tayo mag-grow. And dahil pangarap ko po maging isang piloto, ngayon po, ma'am, I am actually an instructor pilot. Oh, okay. Yes po, ma'am. Opo. Bali, ma'am, I'm in the field of education po para magturo po sa susunod na henerasyon ng mga piloto. Oo, may redirection talaga Ang minsan galing, sa career mo. minsan talaga. Diba? Tsaka, kahit pa paano siguro subconsciously nakikita mo yung tatay mo or nanay mo kung anong ginagawa nila. Kahit una sasabihin mo, ayokong maging ganyan, ang ending, magiging ganun ka rin. Kaya nga, ako din, gusto ko dati maging doktor, pero kita mo Ako naman. naman, gusto kong maging, gusto kong magpalipad. Sino ba namang hindi? At some point in their lives, dream yan ng lahat ng bata, magpalipad ng eroplano. Hindi po ba? But kakaunti lang kasi mga kababaihan. So I would like to ask Colonel Basco, kumusta po ang dami ng kababaihan sa Philippine Air Force at how do we encourage more women to join the force? Opo, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dun po sa passage ng Republic Act 7192. Ito po yung Women in Nation Building Act. Ito po yung nag-udyok para po magkaroon kami ng pagkakataon na maka-join po sa regular force ng Armed Forces. Particularly po, makapasok din po kami ng mga military schools, kagaya nga po ng PMA, ng Officer Candidate School, and Basic Military School. So, ngayon po, ano po kasi, very diverse po ang offerings ng Air Force. Marami po tayong pwedeng pasukin. Meron po tayong mga pagpipiloto, meron din po tayo sa medical profession, meron din po sa legal, meron po tayong JAGs, po. And we also have yung unmanned aerial vehicles na pagpipiloto. So, the possibility is endless. Ang importante lang po is yung
pumasok po tayo doon sa requirement, no, na physically fit. Yun po yung mga requirements po natin, yung age group, ganyan po. So, ayun po, I'm very happy that nagkaroon po kami ng pagkakataon na makabilang po sa Philippine Air Pero Force. kumusta, ma'am, ang fleet natin? I mean, kumusta na tayo? I mean, very capable na ba tayo? Just in case, huwag naman mangyari, di ba? Pero, like, meron na tayo problema sa West Philippine Sea, eh. Kamusta Oo. yung fleet natin sa Air Force? I mean, nag-improve naman over the years. Opo, actually nga po, dahil nga po sa strengthen modernization efforts Yeah. po natin and sa suporta po ng ating liderato, ng ating Commander-in-Chief, and ng ating Secretary of National Defense, patuloy po tayong kumukuha ng mga platforms and we're beefing up our capabilities. Sa katunayan nga po, tayo po ang may pinakamaraming fleet ng Black Hawk dito sa Southeast Asia. Wow. Sa Talaga? ngayon. Yes, and these were all procured brand new. So, ano po, on top of that, meron pa po tayong paparating na FA-50. Ayun po yung maingay Oh, yung na maingay. fighter Yun yung jets po. maingay. Opo. Oo. And also, that's very important particularly for territorial defense. So, sa pagpapatrolya natin. Okay. Sir Hernan, sa mga nakikinig ngayon, siguro na-inspire sa inyo, may mga nagpaplano, gusto ko rin maging pilot or maging member ng Yeah. Air Force. Ano pong advice nyo sa kanila? Ma'am, actually, there are 3 ways po, ma'am, to enter the military service. Mainly. So, the first, ma'am, is PMA. Doon po ako galing, ma'am, sa Philippine Military Academy. So, the age group, ma'am, is 17 to 22 years old. Okay. So, So, parang after high school. Kahit high school, ma'am, Opo. after senior high school, qualified na Pwede sila, na, ma'am. pwede. Yes, Oo, ma'am. magte-test ka, di ba? Yes, ma'am. And sa I- Baguio yan, di ba? Ma'am, actually, there are testing centers all across the country. Okay. Okay. Yes, Kaya okay. pwede, ma'am, accessible siya sa ating lahat, sa mga kabataan na gustong mag-PMA. And ilan lang ang kinukuha? Usually, ma'am, nasa around 350 to 400. And usually, ma'am, nag-exam is around 20,000 to 30,000. So, Wow, kailangan talaga, ma'am, grabe. mag-prepare. Oo. Anong klaseng preparation? Math, science? Ma'am, Ma'am, na-advise yung mga nakikinig. Actually, ma'am, sa totoo lang, ma'am, it's just like any other college entrance test. So, ma'am, pag nag-prepare ka for your college entrance exam, it's almost the same. Halos the same. Yun Wala na. lang pong science sa PMA entrance exam. Nagkakaiba na definitely sa training na. Doon na Oo. tayo Yes, sir. And nagkakaano. also, sir, we also have to keep ourselves physically fit. Kasi, ma'am, part po Importante yun. yun. And also our medical fitness. Dapat wala kang sakit sa puso, yung mga ganon. Diba? Ano pa po? Sabi nyo, may dalawa pa. The second, ma'am, is also for officers. We call it the Philippine Air Force Officer Candidate School. Pero meron din itong counterparts in the Army and in the Navy. Pero syempre, ma'am, as an Air Force officer, I will promote the Air Force. Ito, ma'am, ay for those 21 to 27 years old with a bachelor's degree naman. Oh, So, okay. pwede ka pa. Ay, 27, hindi na. Hindi ka na pwede. Sayang. Oo. And then, lastly, And then the last, ma'am, is through the Basic Military School for 18 to 35 years old. pasok ka ba doon, partner? Oo. Yung totoo? Hindi na. Bawal siguro malulain, no? Bawal Sir, malulain. actually, sir, I have a fear of heights. Sa totoo lang, sir. I will share A it. May fear of pilot heights that has po ako, fear sir. of heights. Wow. How did you do it? How did Pero, you ma'am, I overcome? think once you're already there na lumilipad ka na, ma'am, siguro pag Na-overcome andun ka na, ano sir, yung, alam niyo sir, di ba yung feeling na pag nakatingin kayo from a Yes, high ako. building, May ganon yung parang parang ano, ma'am, kakabahan ka, ma'am. kinakabahan ka. Oo. Pero ma'am, when you feel safe sa ginagamit mong equipment, ma'am, then you're, okay. nawawala yung takot na yun, ma'am. Talagang nasa Ferris wheel lang, nene-nervous safe pa ako. space. Safe equipment, importante talaga yan. kaya nga. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you for coming. It's such a welcome, Ay, parang congratulations po. Maraming salamat. nakaka-good vibes lang kahit papano coming from all the news that's going on, ma'am. So I would like to greet you a happy 79th anniversary po. Ano po abangan sa anniversary natin? Okay po, meron po tayo mga pre-anniversary activities na ginawa, like meron po tayong Air Power Symposium, Youth Leader Summit, also exhibitions to different schools like yung UST po, Okay. and yung DOLE. So, kumbaga tayo, pinapakita po natin sa taong bayan na very active po ang Philippine Air Force at kami po yung nagpapasalamat sa trust and support ng ating mga kababayan na sa katunayan nga po, mataas nga po yung score po natin sa yung trust and satisfaction ratings po. So,
maraming salamat po sa ating Ayan. mga kababayan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Philippine Air Force. Thank you for your service yes, po. yun po. Yun din sasabihin ko. Thank you for your service, ma'am. Opo. Yan po si Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson ng Philippine Air Force, at si First Lieutenant Sir Hernan Perez, ang Service Support Department ng Philippine Air Force. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you sir. po. Thank you, sir, ma'am.